Kung minamahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Meron pa ba kayong may pagpapalit sa akin? Tanungin ninyo ang inyong sarili. Meron pa ba kayong may pagpapalit sa akin? So sagutin niyo yung tanong ng Panginoon, meron pa ba ipagpapalit? May ipagabang kayamanan kayo na pwedeng kunin bukod sa Diyos? Ano ba yung tunay na kayamanan? Ang tunay na kayamanan, yung hindi nakikita. Yung eternal. Katulad ng Diyos, eternal. Yung kaluluwa at espiritu natin, eternal. Salita ng Diyos, eternal. Yan ang kayamanan. Kasi heaven and earth shall pass away, but the word of God shall remain. So yun ang kayamanan kailangan tipunin natin. Bakit? Sinasabi ng Diyos na huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa. Simple katuwiran ng Diyos. Bakit? Temporary. Ba't ka mag-iipon na mawawala? Di ba? Ang ipunin mo yung hindi mawawala. Ba't ka mag-iipon na mawawala? Heaven and earth niya, pati nga langit, papalitan eh. Pati earth, lahat ng nasa earth. Ba't ka magtitipon niya? Temporal yan eh. Go for the gold. Yung hindi nasisira. Yung eternal. Ngayon, paano mo ngayon makakamit yung pagpapalang yun, ang eternal na pagpapala na siyang kayamanan ng Diyos na ibibigay siya? Kasi gagawin tayo ng Diyos na kayamanan niya eh. Magiging kayamanan tayo ng Diyos. Ngayon, para maging kayamanan tayo ng Diyos, susunod tayo sa lahat ng kalooban niya, gagawin niya tayong tanging kayamanan. Ngayon, para magawa mo yan, may sinasabi sa John 12:25. Kasi hindi mo magagawa yan, hindi ka magkakaroon ng kayamanang eternal kung hindi mo gagawin itong sinasabi ng Diyos na ito sa John 12:25. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan ito. At ang napopood sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan niyo sa buhay na walang hanggan. Bakit sinabing mapopood sa buhay na ito na sanlibutan? Diba pag napopood ka sa isang tao, ayaw mo? Ayaw mo sa kanya, napopood ka eh. Ganun lang gusto ng Diyos. Yung buhay na makasanlibutan, yung worldly life, napopoodan mo. Ayaw mo na noon. Ayaw mo na mabuhay sa dati mong pagkatao. Yung bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo, yung newly resurrected life na kay Kristo, yun ang buhay na pipiliin mo. Ngayon, paano ngayon makakarating yun? Yung eternal na espiritu at kaluluwa, paano makakarating sa langit? Kailangan may titipunin ka. Ano yung titipunin mo? Salita ng Diyos. Itatanim nyo sa kaluluwa mo na makakapagligtas ng kaluluwa mo. James 1:21. Kasi mag-ipon ka man ng mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Kahit anong pag-iipon mo, pag dumating na yung araw, naguhukuman ng Diyos sa lupa, wala lahat yan. Kasi gugunawin eh. Gagawa ng bagong langit, bagong lupa. Ngayon, kung sinunod mo yung sabi ng Diyos, huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Kasi yung kayamanan sa lupa, temporary. Pwedeng manakaw, pwedeng mawala, pwedeng ma-hold up ka. So, useless lahat yung iipunin mo. Ang ipunin mo, yung hindi useless, eternal na buhay. Yun ang pagpapala. Ngayon, para makamit mo yun, sundin mo lahat ng kalooban ng Diyos. Lahat ng utos ni Kristo, wala kang hindi susundin. Lahat susundin mo. At pagpapalain ka ng Diyos sa lahat ng bagay. Ito sabi niya, James 1:21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-akaw ng kasamaan. Tanggapin nyo na may kaamuan ang salitang itinatanim. So yung salitang itinatanim, yun ang ipunin mo. Itanim mo na makapagliligtas ng iyong kaluluwa. Kasi susunod sa langit yung kayamanan na yun eh. Yun ang ebidensya eh, sabi. Susunod sa atin yung lahat ng gawa natin dito sa lupa. Lahat ng nakasulat sa aklat ng buhay, nakasulat yung lahat ng gawa ng Espiritu Santo na ginawa mo, nakautosan ni Kristo. Tinunod mo lahat. Wala ka ni-reject, kaya ka naging banal eh. Kaya ka naging karapat-dapat. Kasi ang tunay na pagpapala ay ang buhay na walang hanggan. Psalm 133.
Kasi akala nila, pag marami kang pera, ang dami mo savings, mayaman ka, ang dami mong lupain. Ang dami mo nga lupain, pag tumatay ka naman, di ba? 6 feet below the ground, 1 meter square ka lang. Yun lang ang area ng lupang makukuha mo. Samantala kung kamumuhian mo ang buhay dito sa lupa, hindi mo susundin ang worldly life, lahat ng nilikha ng Diyos, kayamanan mo. Tagapagmana tayo ng lahat ng creation. Kung titignan nyo nga mabuti, yung first heaven, second heaven, mawawala yan eh. Yung third heaven, nandun yung yung New Jerusalem. Yun ang bahay ng Diyos eh. Kung titignan nyo doon, lahat ng kayamanan sa lupa nandun. Ginto, kalsada lang yun. Yung jacinth, yung emerald, yung sapphire, yung jade. Pader lang yun. Yung pearl, pintuan lang yun. So lahat ng precious gems dito sa lupa, multi-million ang mga halaga niyan. Ibigay mo, puro ang lalaki nung dun. Ang lalaking tipak ng pader eh. 1.5 miles na pader, 1.5 miles na taas, 1 miles ang lawak, taas at haba. Puro kayamanan yun dun sa lupa. Dun sa langit, bahay lang natin yun. Yung tanging kayamanan natin, kasi binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Yung buhay na yun, ibinigay ng Diyos sa Diyos yun. Hindi sa iyo yung buhay mo. Binigyan ka lang ng karapatang i-administrate. Yung free will lang ibinigay sa iyo para malaman ng Diyos kung yung gusto niya susundin mo. Para maging kayamanan ka niya. Kaya may free will. Ikaw ang pipili, hindi mo siya pinili, hindi pupunta ka impyerno, pinili mo siya, tutulungan ka niya. Bibigay sa iyo yung Espiritu Santo at lahat ng kaloob ng Espiritu Santo para tumibay ka, tumagal ka sa lahat ng suffering. Katulad ni Job. Si Job, wala makasalanan yun eh. Ba't nag-suffer? Nahiling ng demonyo eh. Pinagbigyan siya ng Diyos. O sige, pero hindi pwede patayin. Kasi alam ng Diyos, hindi kaya ni Satanas. Bakit? Binigyan ng gifts of the Holy Spirit si Job. Long suffering. Binigyan siya ng isang napakahabang pagtitiis. Kaya natiis ni Job yun because of God. Kaya naman sabi ni Job, makikita ng dalawang mata ko ang aking Panginoon. Meron na siyang prediction ng rapture eh. Makikita niya ang Panginoon ng dalawang mata niya. Sarili kong mata, sabi niya. Meron ng rapture doon kay Job eh. May prophecy na eh. Kasi si Job, napakabuting tao niya, napakabait niya. Nagpipreach din niya, tinutulungan lahat ng mahihirap. Tapos, nag-suffer. Kaya akala ng mga kaibigan niya, may ginawang masama si Job eh. Ay yung asawa naman niya, talagang makasanlibutan eh. Gustong sumpain mo na yung Diyos mo, ba't ganyan ang ginawa sa iyo? Imbis na mag-exhort o pangaralan ng mga word of God para lumakas ang loob ni Job, hindi, idinaw pa ng idinaw eh. Salbahe lahat ng kaibigan niya, tsaka asawa niya. Pero may Diyos si Job eh. Sige, payag ako, alam ng Diyos yun eh. Kaya nakapagtiis naman si Job ng todo. Sa kahabagan ng Diyos yun. Sabi sa James 5:11. Kasi kita ng Diyos ang puso ni Job eh. Bagamat si Job, sabi niya, buti pa, hindi na lang ako pinanganak eh. Ganito lang pala ang buhay. Bakit kapag gumagabi, gusto ko araw, pag araw gusto ko gabi? Talagang sa sobrang hirap, kasi ikaw ang magdamaan doon, sige. Papasok sa isip mo, ilalagay niya sa taras, makamatay ka na. Pero si Job, hindi eh. Wala siyang sinalitang kahit ano man na masama sa Diyos. Nag-isip lang siya nung kung ganito ang buhay. Nagtatanong lang siya, bakit pa ako, buti pa, nalaglag lang ako sa bahay bata ng nanay ko. Ganito lang pala. Na-realize niya rin na pagsubok lang ng Diyos yun. Kaya, binigyan siya ng Diyos ng revelation, kaloob ng Espiritu. Ito sabi. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Yung nabalitaan ng pagtitiis ni Job, na yung nakita na pinangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Nahahabag ang Diyos kay Job kasi walang kasalanan. Tapos nagdudusa. Ibinigay niya yung lahat ng kaloob ng Espiritu para magawa niya lahat. Hindi kaya ng tao to, yung tiisin yun. Bili mo, 10 anak mo, patay. Lahat ng kayamanan na pinaghirapan mo, ubos. May sakit ka mula ulo hanggang paa, nagbo-boils. Walang gamot nun na makakagamot dun. Walang doktor na tanging ang pag-asa lang ni Job, ang Diyos lang na humingi ng awang matiis niya. Kaya sabi, kita ng Diyos yung pagkamaawain niya sa sobrang pagtitiis ni Job. Natiis ni Job yun because of God. Kaya tayo dito, ang
ang iipunan natin yung bagay na hindi nakikita. Yung napakahalagang bagay. 2 Corinthians 6:14. At kami tumitingin sa mga bagay na hindi nakikita sapagkat ang bagay na nakikita ay lumilipas. Yung mga bagay na hindi nakikita ay isang eternal. Yun ang sabi ng Diyos. So doon tayo titingin. Where your heart is, there your treasure is. Kung ang kayamanan mo ay ang kaluluwa mo, dapat nandun ang treasure mo sa langit. Makalamit na ang puso at isip mo. At ang tinitipon mo na, yung lahat ng gawa ng Panginoon. Huwag kang magtipon ng bagay na kayamanan sa lupa. Bakit? Ito sabi niya, Matthew 6:19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y naguhukay at nagsisipagnakaw ang magnanakaw. Kasi mananakaw lang eh. Yung sinasabing tanga, yun yung mga parasite eh. Umuubos yan, katulad ng anay, umuubos ng kahoy. Pero merong isang word dito, tanga, gawin natin tanga. Yung mga taong tanga, ibig sabihin hindi marunong gumamit ng pera, yung mga sugal ng sugal. Ginagamit nila yung pera nila sa walang kwentang bagay, sugal ka ng sugal, tanga ka. Hindi ka marunong mag-manage ng pera, mauubos lang yan. Kung hindi magtipon kayo ng kayamanan sa langit, yung hindi kumukupat, heaven and earth shall pass but the word. Tipunin mo yung salitang tinatanim sa kaluluwa. Pagdating doon sa langit, siguradong ligtas ka. At doon hindi sumisira kahit ang mga tanga, kahit ang kalawang. At doon hindi naguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman dumudoon ang iyong puso. At ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo pupuspos ng liwanag. Dadapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y napupuspos ng kadiliman. Gaano kaya kalaki kadiliman? Kasi yung dating buhay natin yan, madilim na buhay yan eh. Ngayon pinalitan ng Diyos yan ng isang bagong buhay. Yun na yung nagliliwanag na buhay. Buhay ni Kristo. Ngayon, yun ang pipiliin mong buhay. Kasi pag inibig mo yung buhay mo sa lupa, mawawalan ka ng buhay. Kasi sabi ng Diyos, malibang mamatay ang buto, hindi ito magbubunga ng marami. So dapat mamatay ka sa dating pagkatao. Denying the self. Ang susi lang talaga lagi, yung Galatians 2:22. Yan lang lagi ang susi ng pagkakristyano. Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Hindi na yung buhay na makasanlibutan o dating pagkatao na napako na sa krus yun. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, life resurrected Christ, bagong buhay na nabubuhay sa iyo. Pero pipiliin mo kasi yun eh. I-deny mo yung dati, pipiliin mo yung bagong buhay. At ang buhay na ikabubuhay ko ngayon, o pipiliin mo na. Yung buhay na bagong ibinigay na sa iyo ng Diyos, sa laman o sa katawang kata, ikinabubuhay ko na sa pananampalataya. At ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kasi kung magiging matapat ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito sabi sa James 1:25. Ngunit, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan. Ang perfect na kautusan, kautusan ni Kristo. Kasi nga, hindi naging perfect yung kautusan sa Israel, yung Old Testament. Kaya sabi, kung hindi sana nagkulang, wala na sanang ikalawang kautusan. Ang kautusan ni Kristo. Ang kautusan ng kalayaan, kaya may free will.
Pipiliin mo na yung bagong buhay, i-deny mo yung dati. Kasi pag pinili mo yung dati, pupunta ka sa impyerno. Pag pinili mo yung bago, iipunin mo ngayon lahat ng salita ng Diyos na susundin mo. Yun ang kayamanan. Pupunta sa langit, kasama mo. Eternal yun eh. Ang mananatili lang ang Diyos, bahay ng Diyos, lahat ng kaluluwa at espiritu at lahat ng glorified body. Yan ang mananatili, eternal, yung hindi nakikita. Ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon, ibig sabihin, hindi ka magbabago, hindi ka magbabackslide, hindi ka tatalikod, hindi ka manlalamig. At hindi tagapakinig na lumilimot, ibig sabihin, wala kang ano, parang kang nakalimot ka, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. So lahat ng gagawin mo dito sa lupa, pagpapalain ng Diyos. Kasi sumusunod ka sa Diyos. Kaya ang blessings ng Diyos sa mga obedient. Yung mga hindi obedient, hindi mapagpapalain, parurusahan. Sabi ng Proverbs 3:16, karamihan ng mga araw ay nasa kanyang kamay niya at ang kanyang kaliwang kamay ay may mga kayamanan at karangalan. So nasa Diyos ang lahat ng kayamanan at karangalan. At karangalan sa atin na hinirang tayo. Isinama tayo sa huling araw ng Ministry of Prayers ng Panginoong Hesus. Karangalan yun na mahirang tayo ng Diyos bilang mga anak niya. Kasi ang kaligayahan ng Diyos si Kristo. Ngayon ang kaligayahan ni Kristo tayo. Sabi sa Proverbs 8, kaya nung lumikha ang Diyos ng mga tao, para sa ikaliligaya ni Kristo yun. Kasi mahal na mahal ng Ama si Kristo, at mahal na mahal din ni Kristo ang Ama. Kaya lahat ng kalooban ng Ama, sinunod niya. Kaya naman, si Kristo naman, nung likhain ng sanlibutan, kaya yun naman ang kagalakan ni Kristo. Sabi sa Proverbs 8:30. Nasa shipping nga niya ako, ng gaya ng matalinong manggagawa. At ako'y kanyang ligaya sa araw-araw. So araw-araw, ang ligaya ng Ama, si Kristo. At nagagalak na lagi sa harap niya. At nagagalak sa kanyang tinatahan ng lupa. Kasi may bahay ang Ama eh. Yung nilikha ng New Jerusalem. Yun ang bahay ng Diyos. Yun ang tinatahanan ng lupa. Anong likhain? Ang lahat ng bagay na handun sila. Ang Ama, si Jesus Christ, ang Espiritu Santo. Habitable part of His earth. At nagagalak sa kanyang tinatahanan at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. So ang kaaliwan ni Jesus Christ, ang mga anak ng mga tao. Ligaya ni Kristo Jesus. Kaya amen, come Lord Jesus. Naagawan agad tayo ng pwesto na yun eh. Ang sisipag nung magpa-register ng mga nandun eh. Hindi naman pwedeng doble pangalan. At least approve na tayo, amen, come Lord Jesus na tayo. Maranatha. Ano ibig sabihin nun eh? Maranatha. Natatandaan ko nun, mga tumutugtog ng mga Christian songs, Maranatha. Amen, come Lord Jesus ang ibig sabihin na Maranatha. At sa pagbaba ng Panginoong Hesus, yung ligaya niya tayo, ng mga tunay na anak ng Diyos, kukunin na forever and ever. Yun na lang ang hinihintay natin eh. Pero kailangan, magtipon ka ng kayamanan dito sa lupa. Itanim sa iyong kaluluwa ang lahat ng salita ng Diyos na magliligtas ng kaluluwa mo. At para masigurado, manatili. 1 Corinthians 15:1-2. Ito ang kasiguraduhan. Para ma-sure mo ang kaligtasan, you have to work out. At ang workout mo ay yung pagsunod, pagtitiyaga, pagtitiis, na sumunod sa kaloob, denying the self. Talagang i-deny mo sarili mo, yayakapin mo ang pananampalataya. Hindi na ikaw ang mabubuhay. Si Kristo na mabubuhay sa'yo. Pagkat kinalugdan ng Ama si Kristo eh. Kaya ang gusto ng Ama, maging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Kasi ang kinalulugdan niya si Kristo eh. Eh kung magiging katulad tayo ni Kristo, di kalulugdan din tayo. Dadami yung kalulugdan. Kaya meron lahi ang Diyos eh. Yun naman ang talagang plano ng Diyos pa, kaya lumikha ng tao. Para magkaroon siya ng lahi na kasama niya forever and ever.
Ngayon, inilagay sa earth, trial. Nagkaroon ng trial. Temporary abode of men ang earth. Tapos binigyan ng ng kapangyarihan, sige, administrate mo ang buhay mo, yan ang free will. So nakita ngayon ng Ama kung sino yung tunay na tatanggap sa Kanya, magtitiyag at magtitiis sa Kanya, sinulat niya sa aklat ng buhay, ibinigay ang Holy Spirit. Kaya alam na ng Diyos sa simula pa, ang Kanyang kasama na eh. Hindi pa nililika ang langit at lupa, nakilala na tayo ng Diyos. Ngayon yung pagkakilala sa atin ng Diyos, kilalanin naman natin yung sarili natin na tayo mga anak ng Diyos. Hindi yung titingin ka sa salamin. Pag umalis ka na, nakalimutan mo na kung sino ka. Tagapakinig ka na. Hindi, tagatupad. Tiisin mo ang pananampalataya. Tiyagain mo. Magtiis ka. Tiyakin mo. Kasi minsan lang itong buhay. Hindi naman ito ulitin eh. Sana kung ang ating pananampalataya, yung Hindu belief eh. Yung karma. Yung born and reborn. Hanggang sa ma-perfect. Yun ang paniniwala ng mga Hindu eh. Pag namatay ka, sisilang ka muli. Tapos, kapag masama ka, maaaring maging butiki ka, maging lamok ka. Ganun paniniwala na. Kaya sa kanila, walang pinapatay eh. Yung baka, hindi nila pinapatay eh. Baka, yun yung Diyos nila eh. Baka mamaya eh, ahas ka. Kaya vegetarian sila eh. Ayaw nila pumatay ng mga ayaw. Baka pinatay nila yung anak nila eh. O nanay nila, naging baka, naging kambing. Maling paniniwala nga eh, walang karma. Yung tinatawag nating karma dito, kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Pero hindi yun ang meaning ng karma. Ang ibig sabihin ng karma, born and reborn, Hindu belief yun yung sinasabing karma. Kaya pag ginamit na yun, makakarma ka. Hindi yun. Walang karma sa Kristyanismo. Kasi kahit anong kasalanan mo, forgiven eh. Sa kanila, hindi ipo-forgive ang kasalanan eh. Parurusahan ka, magiging ipis ka, magiging langaw ka, hanggang sa ma-attain mo yung fulfillment. Pero alam nyo ba na ang tatalino ng mga yan, napakatatalino ng mga Hindu? Eh, yung katalinuhan ng tao, masahat sa Diyos yun. Ang katalinuhan natin si Kristo. Ito, ang karunungan ng Diyos, salita ng Diyos. Para matiyak natin, ito sabi. Ngayon, ipinapatalastan ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo yung aking ipinangaral, na inyo namang tinatanggap, na siya naman inyong pinanatilihan. So matibay ka, matatag ka, nananatili ka, sumusunod sa Word of God. Kahit ano pa, against all odds. Sa pamamagitan naman ito, sa pamamagitan ng salitang itinatanim sa kaluluwa mo, yung kayamanang iniipon mo, at kung matayagan ito yung iingatan na salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsimpra na walang kabuluhan, ay ligtas kayo. So sigurado, ligtas ka. Pag ang tinitipon mo, yung salita ng Diyos na itos ni Kristo, ginaganap mo lagi, nakarecord yun sa aklat ng buhay, hindi mabubura yun. Kasi book of remembrance yun eh. Hindi pwedeng mabura yun. Malakay 3:16. Nang magkaganon, silang natatakot sa Panginoon. Sino ba yung natatakot sa Panginoon? Yung tumutugon sa kanyang salita. Yun yung sinabi, the whole duty of man is to fear God and obey all His commandments. Kaya ang susundin natin, lahat ng utos ni Kristo. Silang natatakot sa Panginoon ay nag-uusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at sa harap at nasulat sa harap niya ang isang ala-alang nasulat para sa kanila na natatakot sa Panginoon at gumugunitan ng kanyang pangalan. So, book of remembrance, nasusulat, hindi mabubura. Nasusulat, isinulat eh. Kaya ang pangalan natin isinulat din sa langit eh. Kaya ang citizenship natin sa langit. Nandun ang pangalan natin, nakarehistro sa langit. At sa langit, alam nyo ba na yung 12 pearls, may mga pangalan nyo ng apostol. Yung 12 patong ng mga pader, 12 tribes of Israel. Nakasulat ang mga pangalan doon. Meron pa nga nagsabi daw eh. Meron daw umakyat na isang propeta sa baras na tatandaan ko. Nakita daw doon yung pangalan ni Brother Manny. Eh papalitan ng pangalan eh. Sabi ni Christ ng Panginoon eh. Pagdating sa langit, bibigyan tayo ng puting bato. Na yung tanging tumatanggap lang ang makakaalam ng pangalan. Kaya nagkaroon ako ng doubt doon. Paano man, papalitan ng pangalan eh.
Ba't iuukit pa doon kung papalitan? Ba't ka mag-iipon ng mawawala? Papalitan ng pangalan, ba't ilalagay pa doon? Papalitan pala. So tingin ko hindi yun. Maaaring ano lang yun, guni-guni lang yung ano yun. Kasi sabi, papalitan ng pangalan, tatanggap ka ng puting bato eh. Pati nga pangalan ng Panginoong Jesus, papalitan, tapos na ang salvation eh. Pero yung pangalan ng Ama, hindi pwede palitan yun, forever and ever yun eh. At ang pagka-Diyos ng Ama, biruin mo, from eternity to eternity, nakaupo lang siya sa kanyang trono. Naghahanap na ako ng verses na baka tumayo eh. Si Jesus Christ lang ang tumayo, anong pinapatay si Stephen? Kasi galit na galit ang Pariseo kay Stephen eh. Tinuturo ni Stephen from the law of Moses to the law of Jesus Christ, yung gospel eh. Galit na galit, binabato siya. Ngayon, nung binabato na si Stephen, mamamatay na, nakita niyang bumukas ang langit, tumayo si Kristo, dinungaw, lalo siyang pinagbabato. Natapos yung mga Pariseo. Ano pa nun ha? Sinusunod pa nun ni Paul, ang aral ng Judaismo. Siya pa nga ang leader doon noong panahon na yun eh. Inilagay siya yung mga damit ni Stephen sa harapan niya eh. Pero pala may calling pala si Paul nun, alam niyo na istorya nun. So, yun lang ha. Biruin mo, sige, for the time, maupo ka lang. Ako, kinesting ko yan eh. Sa Evergreen, naupo ako dun. Pinakiramdaman ko sa sarili ko kung kayang tumagal ng ilang oras na nakaupo. Wala kang gagawin, nakaupo. The best pala yun. Yun yung talagang mineditate ko lang. Nakatitig lang ako, wala akong iniintindi, walang iniisip. Ayun, peace of mind pala yun. Yung wala kang gagawin, wala kang iisipin, wala kang iintindihin. Just sit. Katulad ng Ama. Pero mo, from eternity to eternity, nakaupo ang Ama. Yung wala kang makita sa Bible na tumayo eh. Nakaupo lang siya. Eh sa isip ng tao, kayanin mo ba yun? Yun nga lang, inip na ako, maiinipin ako. Konting gusto ko na umalis na eh. Naiinip na ako. Yung pa nakaupo ka from eternity to eternity, nakaupo ka lang doon. Kaya subukan nyo minsan yun. Mag-meditate kayo, nakaupo lang kayo. Yan ang ginagawa ko ngayon, pinapractice ko ako dyan eh. At least 10 minutes ka nakaupo. Wala kang iintindi, walang iisipin. Merong peaceful mind eh. Na-experience mo yung peace of the mind. Kasi wala kang iniintindi, wala kang iniisip na problema, kahit ano. Kaya lang, kailangan ma-develop yun. Kasi ang utak natin magulo. Hindi napipigilan yung mind eh. Ang hirap kontrolin yan eh. Ilang taong kinontrol ni Satanas yung isip natin, tapos hindi mo ipakukontrol. Kaya let it go lang. Sa umpisa, ang hirap eh. Yung tinatawag na mindfulness meditation, ang hirap eh. Ang iisipin mo lang yung tungkol sa buhay. Yung breathing mo, yung anything na makikita mo, yun lang. Wala kang iintindihin kahit ano. Just be peaceful. 5 minutes ka lang, ang hirap na eh. Pero hanggang sa ma-develop yun. Meron kang peace of mind. Na hindi ka, kaya sabi ng Diyos, do not be anxious about anything. Kung mag-isip ng kahit ano, just be cool, just sit down and relax. Nagawa nyo na ba ito minsan? You sit down and relax. Hindi na nagagawa. Yung ang paghinga, hindi ka humihingi. Pulbahan mo minsan, hindi na humihinga ka. Minsan, hindi ka humihingi. Pero automatic kasi yun eh. Pero kapag ikaw nagme-meditate, yung focus mo, yung breathing. Huwag sa problema o anong bagay. Just think God. Diyos lang talaga. Have the mind of God. Hanggang sa ma-practice. Kailangan natin ng practice eh. Para pag dumating yung sitwasyon na magulo, peaceful ka pa rin. Relax ka pa rin. Lagi ka mapayapa. Nasa practice, lahat ng bagay practice eh. Kaya sabi, magsanay kayo sa kabanalan. Ibig sabihin, lahat ng Word of God. Sundin mo. Magsanay ka, sundin lagi. Kasi pag nasusunod mo lagi, ang CQ na yan. Automatic na sa'yo. Tingnan mo, halimbawa, tumanggap ka ng pera. Nasa isip mo agad, di ka punta doon. Sanay ka na eh. Pero pag hindi ka sanay, kung ano, iisipin mo tungkol yan. Kung ano-ano bibilin mo sa sarili mo. Hindi mo maiisip agad yung ikapot handog sa Diyos agad. Sarili mo muna maibad, hindi ka sanay eh. Hindi ka sanay sa kabanalan. Magsanay ka sa kabanalan, ibig sabihin, laging ang Diyos ang nasa puso mo. God, love God above first. Yun ang first love mo eh. Yun ang una natin pag-ibig at walang pangalawang pag-ibig. Hindi ka pwedeng pangalawa, may nagsasabi. Umalis ako sa LCG, maghahanap naman ako iba, ganun din naman eh, di second love yun. First love lang, malibang bumalik ka, eh buti kung makabalik ka pa. Eh pag ikaw nakalasap na ng karunungan ng Diyos, Espiritu Santo, at tumalikod ka na talaga, wala ka ng pag-asa makapagsisi pa. Sana kung makakabalik ka pa.
Hindi pwede yung katuwiran na. Lilipat naman ako sa ibang church. Bakit? Tayo mo na tiyak ng tinayo ng Diyos. Palagay mo, tinayo ng Diyos yan. Second love na yan eh. First love lang. Tease ko, parang gusto tumalo. First love lang. Kaya sabi ng Diyos, bumalik ka sa unang mo pag-ibig. Tingnan mo kung saan ka nahulog, manumbalik ako, hindi, alisin ko ang kandelero sa'yo, hindi ka na makakakita. Sa kadiliman ka na. Sana, asa na yung kayamanan? Kasi yung kayamanan, kung tunay kang pinagpala, sa langit ka. Kasi ang tunay na pagpapala, sa langit pupunta eh. Kaya kung tunay kang pinagpala, sa langit ka pupunta, sabi ng Bible. 133:3. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ng pagpapala sa makawit bagay ang buhay na magpakialan paman. So ang pagpapala, yung eternal na buhay. Paano mo makakamit yung eternal na buhay? Ang daming nag-attempt dyan eh. Usually mga Chinese at kung sino-sino mga nasyon. Talagang naghanap sila ng yung everlasting life eh. Kung ano-ano hinanap nila, kung ano-ano potion gumawa sila sa everlasting. Ang hindi nila alam, ang everlasting life nasa Diyos, na kay Kristo. Pag nasa iyo si Kristo at ipinabubuhay mo, everlasting life ka. Hindi nila alam yun eh. Wala silang karunungan, hindi sila nabigyan ng karunungan ng Diyos. Kaya kung ano-ano iniisip, tayo nabigyan ng karunungan. So alam na natin kung paano ka tayo papasok sa langit. Alam na natin kung ano ang paraan. Alam na natin, ibinigay na ng Diyos, inireveal lahat ng revelation about salvation. Ngayon yung bagay sa langit, pagpunta natin doon, tsaka palang sasabihin yun. So kahit hindi pa natin alam ang maraming bagay, malaman lang natin ang way of salvation, ayos na yun. Kasi kapag naligtas ka, makakaalam ka na ng lahat ng katotohanan eh. So yung mga bagay dito na pipinid o hindi inire-reveal sa Diyos yun. Yung bagay na inire-reveal sa atin yun. Ngayon ituturo natin yan sa ating mga magulang, sa ating mga anak. Para makasama natin sila sa langit. Kasi aakayin natin sila eh. Sabi sa yan eh, sa 12:3 ng Daniel 12. At silang pantas. At sino ba yung pantas? Wise. Sino ba yung may mind of Christ? Sino ang pantas? We have the mind of Christ. Kasi ang pantas, ang Diyos lang ang pantas. Ang Diyos lang ang mabuti, ang Diyos lang ang tama. Kaya hindi yung katuwiran ng tao eh. Hindi eh. Mali yun. Basahan sa Diyos yun. Ang tama lang yung kaisipan ng Diyos. Ang matuwid lang ang kaisipan ng Diyos. Ang pantas lang ang Diyos. Ang mabuti lang Diyos. Kaya kung magiging katulad ka ng Diyos, pantas ka. Kung magiging katulad ka ni Kristo, mabuti ka. At silang pantas ay siswilang na parang ningning sa langit. Kasi yung ningning sa langit, bituin yun eh, may sariling liwanag. Ang lahat ng bituin, may sariling liwanag yun eh. Pero ang planeta, hindi. Nililiwanagan lang yun ng bituin. Yung buwan, nililiwanagan lang yan ng bituin, ng araw. Pero yung bituin mismo, yung araw, may sariling, liwanag, pero nauubos yun eh. Kasi nakikita ng mata eh. Yung liwanag na hindi mauubos ang Ama at si Jesus na siyang liwanag sa New Jerusalem. At silang nagpanumbalik ng marami sa katwiran ay parang bituin, magpakailanman. Rapture, glorified body. Kasi pag glorified body ka, may sarili ka ng liwanag. Tayo wala sariling liwanag eh. Ngayon ang liwanag natin, salita ng Diyos, Holy Spirit. Pero pag nag-glorified body ka na, ang katawan mo, katawan ng Diyos, katawan na ni Kristo, meron ng liwanag, may sarili kang liwanag. Kaya papalitan ng pangalan natin eh. Papalitan din ng pangalan ni Kristo. Kasi bago ka na eh. Diyos ka na eh. May katawan ka na ng Diyos. May eternal na buhay ka na, ang Diyos. Ang eternal na buhay ay ang Diyos. Kaya kung nasa iyo ang Diyos, magkakaroon ka ng eternal na buhay. Basta't manatili ka lang, magsumika, mag-ipon ng kayamanan, mga salita ng Diyos. Lagi kang susunod sa kalooban ng Diyos. Huwag na hindi ka magmamahal yung mga kapatid. Amen.